Nagbinbin pa sa Korte Suprema ang inihaing petisyon ng Bayan Muna laban sa unprogrammed appropriations noong 2024. Ayon sa Makabayan Bloc lawmakers, napapanahon ng aksyonan ng kataas-taasang hukuman ang legalidad ng Unprogrammed Appropriations o UA. Tumutukoy ang UA sa mga programang wala pang tiyak na pagkukuhanan ng pondo ng pamahalaan. Ginawa ng grupo ang pahayag matapos ihain ni House Senior Deputy Minority Leader, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at House Deputy Minority Leader, Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, ang petition for certiorari at prohibition laban sa UA sa 2026 General Appropriations Act o pambansang pondo ngayong taon. Dagdag pa ng Makabayan, naging tila hiwalay na budget ang UA na walang itinakdang limitasyon at nakasalalay sa pagpapasya ng Pangulo kaya anilay naging pinakamalaking presidential pork. Umaasa naman si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon ni Representative Erice at De Lima at tuluyang matatanggal ang UA sa 2026 budget na malaking oportunidad anya para sa maling paggamit at pag-abuso sa kaban ng bayan. Si House Assistant Majority Leader at House Appropriations Panel Vice Chairperson Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong naniniwalang constitutional ang UA. Gayunman, ipinauubaya pa rin ang desisyon sa Korte Suprema kaugnay ng legalidad ng unprogrammed appropriations. But then again, maganda rin na kasi anybody can question naman anything, di ba? So I guess it's one way of also educating us kung ano talaga yung magiging response ng Supreme Court dito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.